Alright, so good day everyone. Pag-aaralan po naman natin ngayon yung Ohm's Law and Kirchhoff's Voltage Law. Ano po ba yung Ohm's Law? Ohm's Law states that the voltage V across a resistor is directly proportional to the current I flowing through the resistor. So our formula, voltage is equal to current I times R. So yan lang po ang ating gagamitin na formula all throughout our discussion. And another formula is our Kirchhoff's voltage law. Tinatawag natin siyang KVL. So this states that the summation of voltages around a closed loop is equal to zero. Alright? So, halimbawa, meron tayong V sub 1 plus B sub 2 plus B sub 3 and so on is equal to 0. So, lahat po ng voltages around a closed loop is equal to 0. Ang closed loop po, ganito lang po ang isang closed loop. Yan. So, halimbawa ganyan. Basta meron lang po tayong isang closed loop. So, kapag nadugsungan na po tayo dito, another loop na po ito. Alright. Okay, so para po mas maintindihan po natin, tayo po ay dediretso na po sa ating kasunod, sa ating mga example problems. Alright. Alright. So, ito na po yung ating first example. So, kung mapapansin nyo po, meron tayong 20 volt source, 2 ohm resistor, and a 3 ohm resistor. Mapapansin nyo po, meron na pong nakalagay na polarity yung ating mga resistor. Positive to negative, negative to positive. So, alamin po natin yung ating voltages, V sub 1 and V sub 2 sa ating mga resistor. And then, syempre, yung current na flowing to sa ating buong circuit. Alright. So, lagyan na po natin ng current flow I. Yan. So, meron na po tayong current flow I dyan. I, which is yung current na dumadaloy sa buong circuit natin sa isang loop. Okay. So, let's start solving. So, V sub 1 is equal to current I times R, syempre. Yung current I natin ay, syempre, I pa din yun, di ba? Yung R naman natin ay 2. Alright. So, pwede na natin siyang gawing 2i. Yan. V sub 2 is equal to, syempre, IR pa rin yung formula natin, 3i times 3. Alright. Since pumasok yung ating current doon sa negative terminal ng ating 3 ohm resistor, so lalagyan po natin ng negative sign yan. Yung 2 ay hindi na po natin nilagyan ng negative sign kasi nga positive naman siya pumasok. Kaya hindi ko na po nilagyan ng negative sign. Hindi pwedeng lagyan ng negative sign yun. So ito na lang po. Equal to negative 3i. Alright. So meron na po tayong formula na V sub 1 is equal to 2i and V sub 2 is equal to 3i. So pwede na po tayong mag Kirchhoff's voltage law. So, according to Kirchhoff's voltage law, the summation of voltages across a loop is equal to 0. So, gamitin natin. So, negative 20, pumasok yung current natin sa negative. So, lagay natin negative 20 volts. So, pumasok yung current dito sa resistor natin sa positive plus V sub 1. And, pumasok yung ating current dito sa ating V sub 2 sa negative. So, negative V sub 2 equal to 0. Alright. So, yung 20, lipat na natin sa kabila. Para okay na tayo dyan. Negative 20, nilipat ko sa kabila. So, maging positive lang yan. V sub 1 is 2i minus V sub 2 is negative 3i. So, therefore, 2i minus minus 3i, so 5i equal to 20. So, I is equal to
4 amperes. So, ibig sabihin, kung positive to, so parehas ang direction ng current natin, ganun pa rin. Ano? Tama yung direction ng current natin kasi positive yung lumabas na sagot. So, direction ng current natin, clockwise pa din. At makikita naman natin yun sa voltage supply. Isa naman eh. Alright. So, ayan na. So, meron tayong current I. So, pwede na nating makuha. Nakuha na natin si current I. May sagot na tayong I is equal to 4 amperes. Alamin na natin yung B sub 1. B sub 1 is equal to 2 times 4 amperes equal to 8. 8 volts. So, meron tayong 8 volts and B sub 2 is equal to negative 3 times I is equal to 4 equal to negative 12 volts. Alright. So, pwede na nating isolve. Pwede nating i-determine kung tama ba. Kung magsisiro ba talaga siya. So, negative 20. So, dito po tayo sa KVL natin. Dito natin isulat. Negative 20 plus B sub 1 is 8. Minus B sub 2 is negative 12 equal to 0. So, 8 minus minus. So, magiging plus. 8 plus 12 is equal to 20. So, negative 20 ito. So, ibig sabihin, our answer is correct. Alright. So, yun po. Ayan. So, meron na po tayong another example. Ito po yung ating example. So, another circuit, Kirchhoff's voltage law pa rin. Kaya lang, naging dalawa na yung supply natin. Dalawa yung supply natin. 32 volts saka negative 8 volts. So, alamin natin yung V sub 1 saka V sub 2. At the same time, alamin na rin natin yung current flowing dito sa ating isang circuit. Alright. So, alamin muna natin yung current I. Siyempre, dumadaloy dito, current I. Alright. So, alamin na po natin, ano, V sub 1 is equal to current I times 4. So, 4I. Alam na agad natin yun. 4 times I. So, 4 ohms times current I. So, V sub 2 is equal to negative. Pumasok siya sa negative. Ayun, pumasok siya sa negative. So, negative, ito dito, papunta rito, di ba? Pumasok siya sa negative. Clockwise tayo. So, our V sub 2 is equal to negative 2I. So, 2 ohms times current I is equal to 2I. Negative 2I. Alright. So, pwede na tayong mag-KVL ngayon. KVL. KVL. So, around the closed loop tayo ngayon. Around the loop. So, negative 32 volts plus B sub 1 minus negative 8 volts minus B sub 2 equal to 0. Alright. So, dito na tayo. Diretso na tayo doon. Doon na tayo magsulat sa taas. Negative 32 plus B sub 1 is 4I plus 8 volts minus B sub 2 is 2I. Ang B sub 2 natin minus negative 2I equal to 0. So, negative 32 plus 8 volts is equal to negative 24. Ilipat na natin sa kabila, equal to 24. Ba, hindi na nasulat 4I, negative, negative, o magiging 6I. So, I is equal to 24 divided by 6 is 4 amperes.
So, meron tayong I is equal to 4 amperes. So, alamin naman natin, yung B1, syempre, B1 is equal to 4I equal to 4 times I is equal to 4 equal to 16 volts. Alright. So, B sub 2 is equal to negative 2I equal to negative 2 times 4 equal to negative 8 volts. Alright. So, meron tayong dalawang sagot. Yung B sub 1 tsaka B sub 2 ay may sagot na tayo. Alright. So, ayusin natin to para pangit ang pagkakasulat ng 16 ay. Baguhin natin. Yan, 16 volts. So, tingnan natin. According to KVL, negative 32. Tapos, plus B sub 1. B sub 1 is 16 plus 16 minus. So, negative 8 minus B sub 2 is negative 8 din. Equal to 0. So, plus 16 plus 8 plus 8 is 32, negative 32. So, 0 is equal to 0. So, ibig sabihin, tama po yung ating sagot. So, dito, ibig sabihin, nagkaroon ka ng negative dito. So, negative yung ating B sub 2. Nasaan yung B sub 2 natin? Negative 8 volts. Ibig sabihin, ito pong negative 8 volts na to. So, baliktad po ang polarity nito. Ano? Supposedly, dapat baliktad yung direction nito. Ano? So, positive dito, negative. Para maging positive yung ating 8 volts. Anyways, pagdating ng marami na po tayong nasosolve ng mga problems like this, malalaman nyo na po kung paano po nangyari yun. Ganun. Paano nangyari, bakit ba nababaliktad yung polarity, bakit ba nagkakaroon ng polarity. So, direction lang po yun ng current, ano po, yung polarity po. So, kalimitan po, and madalas, yung atin pong current sa power supply o sa ating voltage supply, pumapasok po yan sa negative. And then, pagdating sa resistor, pumapasok naman siya sa positive. Ano? Sa mga elements natin, sa mga passive elements natin, pumapasok sa positive. At saka sa voltages naman, sa power supply or voltage supply, pumapasok naman siya sa negative. Yun po ang current flow natin. Alright? So, next problem. So, ito naman yung ating pangatlo na circuit. So, given po dito, pinagkaiba lang po nito, meron po tayong independent voltage source. So, ang tawag po natin dito ay voltage controlled voltage source. So, ang nagko-control sa voltage source na ito ay yung V sub O, which is the voltage across the 6 ohm resistor. So, dito po, meron tayong V sub O. Ito po yung nagko-control, yung V sub O na to, dun sa ating independent source na 2B sub O. Alright. So, let's continue our calculation, analysis. So, current flow po natin, clockwise pa rin. Clockwise pa rin tayo. So, lagyan natin sa V sub 1. So, pumasok dito, positive. Lumabas, negative. Alright. So, pwede na po tayo rito maglagay, mag-KVL, Kirchhoff's voltage law. Pero bago po yun, alamin po muna natin yung ating mga B sub 1 at saka B sub O. So, B sub 1 is equal to 4 times I. Alright. B sub 2, B sub O is equal to, since pumasok yung current natin sa negative, so negative 6 times I. Alright. So, yan na po. So, meron tayong B sub 1 is equal to 4I and B sub O is equal to negative 6I. So, mag-KVL naman po tayo.
Kirchhoff's voltage law. Pwede na. So, negative 12. So, 12 volts. Pumasok yung current natin sa negative. Kaya may negative 12. Negative 12 volts. Plus yung V sub 1 plus 2 V sub O minus 4 volts minus 6I or yung ating V sub O muna syempre. Lagyan muna natin V sub O. Maso-shortcut natin eh. Equal to 0. So negative 12 volts plus negative 4 volts is equal to negative 16. Lipat natin sa kabila, magiging positive 16 volts. Alright. So, V sub 1 is 4I plus 2 times V sub O is negative 6I minus V sub O is negative 6I pa rin, syempre. Equal to 16 volts. So, 4I plus, negative 12 pala to, negative. So, gawin na natin negative, syempre. Minus 12I plus 6I is equal to 16. Alright. So, negative 12 plus 6I, o di negative 6, plus 4 is equal to negative 2I equal to 16. Alright. So, this is negative 4. Tama, negative 2I. I is equal to negative 8 amperes. Alright. So, meron tayong I is equal to negative 8 amperes. So, V sub 1 is equal to, dito na tayo, 4 times I is negative 8 equal to negative 32 volts pala, sorry. Negative 6 times negative 8 equal to negative 6 times negative 8 is equal to 48 volts. Alright. So, ibig sabihin, yung V sub O natin, naging positive siya. So, ibig sabihin, tama ang direction ng ating naging tama ang direction natin. Ano? Since yung current ay natin, negative 8 amperes, syempre, tama. Tingnan mo. Negative 8 amperes. Kung negative yung current flow natin dito, clockwise. So, ibig sabihin, ang current flow talaga natin ay counterclockwise. Ano? Yun ang tunay na current flow natin dito. So, yun po ang tamang current flow natin. Kasi yung current natin ay negative 8 amperes. Alright. So, solve natin. Negative 12 plus V sub 1 is negative 32 plus 2 times 48 minus 4 minus V sub O is 48 equal to 0. So, try nating solve to. Negative 12 minus 32, 44, negative 44. Ito naman ay minus 4. Ay di magiging 48 na to. Plus 2 times 48. Ima-minus pa natin ng 48 equal to 0. So, 48, negative, dalawang negative 48, o 0 na nga yan. Alright, so hanggang dito na lang po tayo. Sana po ay nagustuhan po ninyo ang aking video. Paki-like naman po para kung nagustuhan nyo po ay maraming salamat.